So, hello. Ayun guys, document natin ngayon yung test drive natin dito sa KTM 390 V1. So, let's go. So, yun nga. Punta kami binyan ni Bench. Tinignan namin. Mabait naman yung owner. Maayos naman siya kausap. So, nagka-deal kami. Bigyan pa niya ako ng discount. Shoutout kay sir. Tapos, yun, pag-uwi namin, itong stickers na to kulay puli. Makikita nyo sa picture. Kasi remade na siya. Paggawa kong bago, natama yung kulay. Para orange. Brake pads. Nagbigay din si sir kasama ng stock na brake pads. Harap likod. Hindi pa daw niya napapalitan. Tapos, nagpalit ako ng front wheel bearing. Shoutout kay KP Motohub, kay Patrick, kay Carl Patrick dyan sa may Taytay. Kung KTM specialty nila, KTM, doon kayo pagawa. Entertain nila ako, pumunta ako kasi parang sa akin nung una ko nakuha to, parang ang ingay nung mga black, parang maingay, pero ganun lang daw talaga ang KTM. So yeah. Okay naman daw yung condition, maayos pa. Palit lang ako ng coolant, change oil, kasama rin tong ang tawag dito, top box bracket. Galing ng top box bracket niya, kakaiba. Madali siya hawakan, hindi naipit kamay mo. So yun, 40,386. So yan ang order niya. So far, maayos naman. Pina-check up ko na, okay naman daw lahat. Yan. Tok 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 ang tunog, ang famous na tunog lata ng KTM. Bad. Not bad. Not bad. Makinis pa naman siya. Maganda pa naman. Yan, bumili tayong soya. Tinay ko yan naglalako. Okay, let's go. So, may kita nyo dito yung riding position nitong motor na to, kakaiba eh. Yung foot peg nito medyo rear-set, so parang sports bike, medyo naka-atras. Tapos medyo mataas ng unti. Pero yung handlebar niya sobrang lapit, para scooter. So parang yun, medyo malapit siya. So parang attack position ka talaga dito. So parang ano siya talaga, parang legit na naked. To the point na parang mas malapit siya sa supermoto style. So medyo sanay na lang sa position. Pero kasi dati naka-Juke 200 na rin ako. Doon din nagsimula si Juke Rider PH. So yeah, familiar na naman ako sa ganitong setup. Pangarap ko dati 390 talaga. Kasi 200 lang yung gamit mo, hindi expressway legal. Pero ito, legit na to na expressway legal. Tapos sobrang mura niya. Presyo lang siya ng mga NMAX na second hand. Hindi ako mga paniwala. Kaya sobrang sulit nito, bang for the buck. Yan. Tingnan natin yung condition. Tingin ko naman okay na kasi kompleto na lahat, so pwede natin testing. Medyo may confidence na akong pwede banan kasi nagpalit akong coolant, change oil, PMS, oil filter, lahat. Sinilip na rin ang head nito, okay naman lahat. So yeah, bagong chain din to, no. Nice na natin dapat ayusin. So kulang na lang is test drive ng legit na test drive, new baby. So let's go. Taray ng busina. Let's go. Busina ng kotse, karapit na yung dating owner. Itong motor na to, very ano siya, siguro doon nga kilala kasi KTM eh, very snatchy, tawag do, hooligan ang feeling ng motor. So halimbawa, ayan o, ano siya, konting throttle mo lang, ano eh. Alam mo yun, pag low RPM sobrang snatchy siya, medyo mahirap siya gamitin nang hindi ka nagka-clutch, kaya kailangan ka nagka-clutch palagi, yung tinitipla mo sa clutch. Ang sweet spot nitong motor na to nasa around 4,000 siguro to mga 8,000 RPM, mid to high range. Masarap naman siya gamitin, magaan siya actually. So parang ang nagiging issue ko rin dito dahil sa sobrang gaan niya, nakakalimutan ko na ano siya, nakalimutan ko na big bike siya. Akala ko naka underbone pa rin ako.
Google ka na lang, shit, bigla ang bilis na. Nako-cut off guard ka. Malakas din yung engine brake niya. Talagang malakas kasi laki ng piston siguro. So, yung accelerate, decelerate mo, yan, medyo mahirap siya. Ano ba yan? Kaya talaga alalay ka sa clutch. Hindi pwede hindi ka alalay sa clutch dito sa motor na to. Woo! Bilis din siya. In fairness, saka gaan, sobrang gaan, no? The fuck, parang gaan. Ang nakakatakot lang, minsan masyado ka na pabilis, hindi mo na realize. Sa gaan niya, masyado ka nagiging overconfident sa kanya. Yun yung nagiging prone sa'yo maaksidente. Kasi nami-misjudge mo yung capacity ng Montpromeno, kasi nga parang feel mo sobrang gaan. Take for granted mo yung handling tsaka yung motor itself dahil sa gaan niya. Isa pa issue ko dito sa motor, mainit. Minsan pag naipit ka sa traffic, mas mainit yung nararamdaman mo dito kaysa doon sa GSX-S 1000. No joke. Mainit tong motor na to. Tapos tingin ko sa design ni KTM, hindi masyado, ano ba, hindi masyado siya dinesign with cooling in mind. Kasi maano talaga siya, mainit. Tapos yung fan niya, from my perspective, medyo mahina. Kasi yung radiator niya medyo maliit, hindi niya kaya agad-agad palamigin. So ang tendency, mainit siya. Tapos dahil naked, ang buga lang niya mismo sa paanan mo, hindi masyado nadidirect. Mainit siya, lalo na pag traffic. Tapos may tangali, good luck. Pero sarap niya gamitin, gaano, the fudge. Palit ka na palit ng gear kasi short din yung gearing niya. Kasi medyo short talaga yung gearing niya. Para sa 400 medyo short yung gearing. Kaya yung acceleration burst talagang wow. Pero oh? Parang naka 150cc pero lakas ang power ng makina. Hindi mo ramdam yung bigat. Tapos ang ganda ng handling talaga nito. Parang sabing-sabi yung ano, yung corner, yung pagliko, parang nararamdaman mo na eh. Oh? Bilis eh. Alam mo yung feeling na ano, hindi siya refined eh. Maalog, ma-vibrate, malagutok, malagitik. Call it what you want. Yun yung feeling niya. Parang alam mo yung ano siya, very mechanical, very clunky, very mechanical. Pero yung output nung makina niya, ganon din yung feeling, very mechanical siya. Konti pitik mo meron, pag sara mo may sara, ganon siya. Very lively yung motor talaga. Yun yung mamimiss mo pag nakapag-try ka ng KTM. Ako yun na namimiss ko. Kahit ako 1000cc ako, iba pa rin yung character eh. Maintenance, yes, been there. Medyo mataas ang maintenance ng KTM. Pero kasi yung performance na nilagay nila dun sa motor for what it is, maganda talaga yung performance ng motor. Ganun ang philosophy ni KTM, ready to race. Kaya kamo, saya. Let's go. Lively. Let's go. Saya. It's fast. Basa. Ah, man, dudo yung motor. Kalinis ko lang.
Yung gulong niya, sir. Let's go. Nagre-reklamo agad yung gulong. Pero in fairness, ramdam ko kung ano yung ginagawa ng gulong ng motor. May sumasalubong mo, motor ba yun? Ramdam ko agad may mini slip, gawa ganun. Umihiga. Tsaka ramdam ko yung epekto ng hangin. Ang saya. Just enough power to overtake everyone na hindi ka naman masyadong, na hindi ka hirap-hirap. I mean, you can go like this, man. Easy. Nakatakot yung gulong. Nakabahan ako, tumudulas eh. At ramdam ko yung tama ng hangin, patagilid. Gumagalaw yung motor. Ramdam mo yung crosswinds. Pag umangin pa ganito, ramdam mo gumagalaw yung motor. Fun. Between dito tsaka sa Ninja 400, mas malakas pa rin syempre Ninja 400 dito. Mas smooth yung power delivery tsaka mas linear, mas subtle din ng, mas refined, mas subtle din ng engine brake, yung ganyan. Ito talaga, it's just raw. Pero di amang mas maganto sa N4. Ihamak. Tsaka mas komportable yung position nito. Pero yun nga, dahil sa magaan siya, tako aksidente talaga. Pero let's go. Hindi ako nagpo-full throttle nito, mga half throttle lang. Pumipino rin siya ng takbo eh. Tapos andun yung batak niya, may torque siya. Kaya. Kinakaya yung mga ganun. Dalawa. Kanan. It's a fun bike. That's it. Great cornering. Sobra stable. Yung motor itself stable, yung gulong ay hindi. Pero alam mo exactly nangyayari sa gulong mo. You can feel it. I'm gonna go. Thank you.
Nagdadala yung mga mote dito, sir. Kamoterider.ph. Walang tao, fairness, let's go. So fun. Dang.